Right? Please, take your coffee, no? Mahirap yung patayo-tayo, kaya kung gusto niyo magkape, ay magkape na. Okay. Right, so ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral about evangelism at nakatatlong session na po tayo. Pang-apat ngayon, pero hindi pa natin natapos. Last Sunday ay ipagpapatuloy po natin because ito po ay napakahalaga because there can be no evangelism without evangel, no mission without a message. Ito yung ating pag-aaralan. Okay? Some theologian ay may mga comment po sila why saints, Christians, or even the church does not evangelize just because our tongue is tied. Ano ibig sabihin nun? Tali or nabaluktot, right? Or our lips are sealed. Yung daw lips po natin ay nakasiper o nakaseal. Bakit? Ano ang rason? Well, maybe about the knowledge, thorough knowledge about the gospel, okay, or the conviction. Wala po tayong conviction kung bakit hindi po natin nagagawa po yun. It is true, no? Ito yung kadahilanan na ang simbahan or even individual ay hindi nag-evangelize dahil hindi nga ang kadahilanan. Pero siguro naman hindi. Okay? Dahil by action, right? Ay nakikita din nila as long na tayo po ay na-identify as Christian, siguro naman yung action natin, the way we communicate, the way we talk, the way we do it, kapag nalaman nilang Kristiyano ay Kristiyano siguro ito. Right? May tinatago ito. No? Kailangan obserbahan ko ito. Kung ano yung kanyang pag-asa na meron. Kaya it's good to see na ang isang Kristiyano talagang sumusunod po tayo sa pattern. Kasi kapag sinabing Kristiyano, kagad-agad tinitingnan nila. Holier than thou. Totoo naman po yun. No? We are holy people. We are peculiar people. Dapat doon po tayo. No? So, sabi ko nga, kapag yun ang kadahilanan kung bakit tayo hindi na evangelize because of these two reasons. Sa ating pag-aaral, hindi po susubukan, no, yung ating katapatan, kundi this the way para ma-equip po tayo, no? Kasi sometimes yun po yung nagiging dahilan, no? Ano kaya ang sasabihin ko? Well, alam naman po natin, in experience ay naranasan po natin ang kaligtasan. Yun yung sasabihin po natin. Kasi na-experience ko ang kaligtasan, na-enjoy ko. Pero how about the message? How about the messenger? No? Ano ang dapat nating sasabihin? Alam po natin na ang mensahe ng Gospel of Christ, yung evangelism or salitang evangelistic message, it is the Gospel of Christ. Alam po natin po yun. And Him crucified. The message of man's sin and God's grace, of human guilt and divine forgiveness, of new birth and new life through the gift of the Holy Spirit. Ito yung mensahe na dala-dala po natin. But there are also essential ingredients of this message.
Oo. Kaya dapat talagang maalam po tayo. Kung gusto po talaga natin maka-win, uh, aralin po natin yung dapat mensahe na bibitawan po natin. Hindi lang yung sasabihin, if you want to be get right, if you want to have peace, gusto mong mapagpala, gusto mong gumaling, come to Christ. Is that a gospel o evangelistic message? Yan yung karamihan ngayon, no? Yan yung nauso during the time. Kaya dumami ang mga simbahan, pero dumami ang Christianized sa loob ng simbahan. Yan yung problema. Kasi hindi sinunod yung pattern which is yung katotohanan na dapat nating sabihin sa mga, kasi dapat makonvict sila about sin. Right? Dapat yun ang makita nila, hindi yung masolusyonan lang yung kanilang problema with that day na meron akong problema, wala akong pera, gusto kong magkaroon, go to church. No? Yun yung mga pangako. That's why maraming mga Christian, of course, kasama na po tayo because dahil sa ganong style ng evangelism, kaya ating pinag-aaralan. Now, sabi ko nga, there are 4 essential ingredients. Number 1 is the gospel is a message about God. Right? Kasi ito yung primary learning na dapat matutunan ng isang evangelist. Kasi kung wala ito, hindi mo malalaman about your condition, hindi mo malalaman about your life. Ano ba ang Diyos? Ano ba ang meron? Well, it tells us who He is. Di ba? Kasi dito ulit, ito yung pundasyon ng gospel. Yung malaman mo kung sino ang Diyos at malaman mo rin kung sino ka sa harapan ng Diyos. Kung wala po yan, I think, ay hindi po magiging matibay o hindi magiging relevant yung mensahe na dala-dala po natin. Mas madali lang sabihin, it's about Christ namatay. No? Pero uugatin po natin. That's why Paul, nung siya ay nangaral sa mga Jew, no? Yung mga kaalyado niya, mga kababayan niya, hindi na siya nag-umpisa about the Mother of God kasi kilala nila sa Old Testament pa lang di ba? Kilala niya na. Kaya nag-umpisa ka agad about Christ. Now, for the Gentiles, for us, we have to go back, no? Yung backstory. Bakit naging makasalanan ang tao, ano ang nangyari. Yun ang inumpisahan ni Paul nung siya ay mag-evangelize sa mga Hintil, sa mga Gentiles. Nag-umpisa siya sa primary learning about God. Kaya ito po yung ating pag-aaralan. Before that, tayo po'y manalangin. Samahan niyo po kami, O Diyos, sa aming pag-aaral sa umaga pong ito. Salamat po sa pribilehiyo, sa araw na itinangi po ninyo, Diyos, sa panahon na ibinigay niyo po sa amin upang kami po ay tumungo, makadalo dito sa local church kung saan kami po ay nagtitipon. Nandito po ang iyong mga anak, Lord, mga saint, pinatawad ng kanilang mga kasalanan. Kami po ay nagagalak po, Diyos, muli na makadapang palad ka po namin. Salamat po sapagkat inalaw po ang mga ganitong pangyayari para sa inyong kapurihan. Salamat po sa mga kapatid. Bilis, alam mo po ang kanilang mga puso, ang kanilang katapatan, nais nilang maglingkod po sa inyo. Kayo na po bahala, O Diyos. At sa mga kapatid po namin na hindi po namin nakasama, sana Lord, next time, muli, idako niyo po, akayin niyo po sa lugar na ito. Na sana, Lord, bigyan ng anumang bagay o dahil kadahilanan
sa kanilang tungkulin bilang mga Kristiyano at bilang mga membro ng simbahan. Sa mga kababayan po namin, sa mga mahal po namin sa buhay o Diyos na makapakinig o mapapakinggan ang aming recording, Lord, by your means of grace ay matutunan at marinig din po nila ang ganitong klase ng mensahe po ng kaligtasan. Kaya salamat po muli, O Diyos. Pagyamanin niyo po ang aming kaisipan sa mga bagay na nagpapalago ng aming pananampalataya. Maraming salamat po sa lahat. Huwag dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Right, so if we are studying the message, the gospel message about God, dito kasi malalaman po natin kung paano nag-umpisa. First, ang Diyos ay nagbigay siya ng kanyang standard or his character. Okay? At siyempre, He requires us na dapat sundin po natin kung ano yung inuutos po niya, kung ano po yung kanyang batas. Right? Dito rin, makikita din po natin our very existence. Yung kung paano tayo napunta, paano tayo nandito sa lupain ito, sa ibabaw ng mundo ito. Or even you are in good or ill, alam po natin ang Diyos, okay, always in His hand and His eye ay nakatutok po sa atin. Right? Ibig sabihin, tayo bilang mga tao na kanyang nilikha, alam po natin yung ating gagawin. Kasi nilikha ka ng Diyos just to show the praise and worship about Him. No? Yun ang reason kung bakit ka nilikha ng Diyos. Di ba? Ay, nilikha ng Diyos. Right? Kaya, kung hindi po natin maibigay po ito, yung kanyang glory, kasi mabubuhay po tayo for His glory. Right? Kaya nga ito yung pundasyon ng isang theistic religion. Ibig sabihin, ito yung makadiyos na religion. Kung hindi mo alam, hindi po natin alam about our existence, hindi rin natin malalaman o hindi mo rin malalaman yung message na isi-share mo sa tao. Kasi doon ka mag-start Okay? Doon ka mag-start. Doon tayo mag-uumpisa kung totohanin po natin ang ating evangelism. Okay? Kung hindi po natin alam. Kasi dito nag-start ang Christianity. Yung alam po natin kung sino tayo at sa harapan ng Diyos. Kasi dito nakadepende ang lahat ng bagay sa ating Creator. As a creature, dapat alamin po natin. Kaya about the message, yung mensahe na bibitawan po natin, of course, umpisahan mo sa kung paano ang tao ay nakagawa ng kasalanan. Okay? Kasi ang gospel ay nag-uumpisa by teaching, okay, that we are creatures are absolutely dependent on God. Sa Diyos lamang po tayo magdidepende as a creator. At ang creator naman ay, of course, He absolutely claim us dahil nilikha tayo siya ang lumikha po sa atin. Kaya kapag nalaman po natin, nalaman po natin na ang tao, because of disobedience ng ninuno po natin, ay namana natin lahat ng mga bagay na yun. That's why we are sinners in nature. Right? Kapag yun ang dati nag-umpisa, bahala ka na kung paano mo elaborate yun, bakit nagkasala ang tao. Hindi naman ako nagkasala, di ba?
Kaya sasabihin sa'yo ng tao, bakit ka nag-share sa akin? Wala naman akong kasalanan. Right? May nakita ka bang kasalanan sa akin? Kasi yun yung hamon sa atin eh. Okay? Yun yung unang hamon na maririnig natin kasi from the start, sasabihin natin, alam mo ba na ikaw ay makasalanan? Yung kaagad ang share po natin. Pero hindi nakita mo ba ako? Hindi. From the start, no? Kaya nga, napakahalaga na dapat malaman po natin o we see what sin is, no? Paano nag-umpisa ang kasalanan. At dapat maintindihan po natin bilang mga evangelists about the good news of salvation. Right? Kaya dapat aware po tayo din kasi maraming mga nag-evangelize na sasabihin agad, ikaw makasalanan. No? Kaya tanggapin mo si Christ. Walang conviction doon. Kailangan may lakad po natin. Kaya nga gano'n ang ginagawa ni Paul. No? Nung na-encounter niya ang mga Gentiles, kaya nga nung nag-share siya, nag-start po siya from the beginning, the primary learning about the message of God, ay kaagad sumagot sila, now, tell me about Jesus. No? Yung kaagad ang sinabi kay Paul. So, ibig sabihin, nailatag na yung dapat na malaman ng isang tao kung saan, bakit nagkasala ang tao, anong dahilan. Right? Kaya, we cannot achieve by talking about sin and salvation kung hindi po natin maintindihan about the primary reason na siyang sukatan ng ating kaalaman. Kaya, it is about God. No? Paano nagkaroon ng kaligtasan? Paano pinadala si Kristo sa atin? Right? Paano si Kristo na sinasabi na matay sa krus? Anong dahilan? Well, ito nga, yung mensahe about God. Ikaw, you are created. Nilikha ka ng Diyos para sambahin siya, purihin siya sa iyong buhay. Kaya lang, na-discourage about because of disobedience. No? This the primary na dapat maintindihan po natin. Right? Sino ba ang Diyos? Siyempre, siya ang gumawa ng langit at lupa at siya ang nagbigay ng buhay sa iyo. At yan, siya din ang babawi sa iyo. Siya ang nagbigay ng hininga sa iyo. Lahat ng bagay. Lahat ng mga bagay na nakikita mo ay ginawa ng Diyos. Kaya ang tungkulin mo, you have to seek the Lord. Yun ang tungkulin ng isang taong mapapahama. Pero what's the problem? No? Anong naging problema? Bakit nagpadala si Christ, ang Diyos? Pinadala niya si Kristo. Right? So, yun yung una. No? Pangalawa, okay, yung gospel na dala-dala po natin is a message about sin. Right? Mensahe ito ng kasalanan. Why? Dahil dito kasi, makikita po natin, masasabi po natin that we have fallen short of God's standard. Bumagsak tayo sa standard ng Diyos. We become guilty. Naging guilt tayo. We become filthy and helpless in sin. Right? And now, under the wrath of God, we stand. Ngayon, dahil sa kasalanan, naharap ka ngayon sa galit ng Diyos. Di ba? It tells us that the reason, no? Sabihin mo sa kanya, kaya patuloy tayo nagkakasala because we are sinners by nature.
Kaya patuloy ka nagkakasala. So, ibig sabihin, bakit? Sa maugat mo. Alam mo ba na likas kang makasalanan because of our forefathers dahil sa kanilang pagsalangsang namana natin ang kasalanan. Kaya kahit hindi ka nagkakasala ngayon, ibig sabihin, by nature, by birth, you are a sinner. So, ito yung dapat makita natin na makasalanan pala ako from the beginning. No? Ano ang pag-asa ko para makalaya sa kasalanan ito. No? So, ibig sabihin, sasabihin natin sa kanila, paano ka magiging tama sa harapan ng Diyos? Or, paano may babalik ang pabor ng Diyos sa iyo? Diba? Because of sin. Right? So, ibig sabihin, it leads us, no? Bilang mga tao, ito yung magdadala po sa atin ng desperation, despair. Desperado ang mga tao because of sin. No? So, maaaring masasabi po natin. So, there's no ability, okay, na magagawa natin sa ating sarili para maibalik lahat yun, makabalik tayo sa harapan ng Diyos, right? Or any effort of our own. We can know Christ, okay, na nagliligtas ng kasalanan. Kaya ito yung mensahe, no? Ikaw ay makasalanan, okay? Kasi naumpisahan mo na sa una, sabi mo, makasalanan tayo. From the beginning, ay makasalanan po tayo. Kaya sometimes, ito yung patibong pag nag-evangelize po tayo, hindi na natin nababanggit. Kaya sometimes, ang tao, po, siyempre, hindi na siya na-convict sa kasalanan niya. Agad-agad, siyempre, nakita niya, nga, maganda pala magiging Kristiyano, imagine. No? Pag sinabi mo, come to Christ, kung gusto mong magkaroon ng kapayapaan or whatever, come to Christ. No? Kaya, of course, sino ba naman ang ayaw? Okay? Magdadatingan at magpupuntahan talaga sa simbahan. Kaya mapupuno ang simbahan. Okay? Yun yung problema. Because there is no true gospel message na nakakailang narinig. Diba? Hindi ang kasalanan, it's not a social concept, kundi it is a theological concept. No? Dapat malaman po nila po yun. Okay? Kaya dapat mag-grasp po natin yung mga bagay po ito. No? Hindi yung, pumunta ka sa simbahan namin. Nalulungkot ka ba? May problema ka ba? No. We have to go deeper than that. Mas dapat malalim, dapat malaman po nila ang katotohanan. Kasi dapat kapag nag-preach tayo about sin, no? Dapat walang brainwashing po dito. Kasi ito yung mga brainwashing trick ng mga modern evangelists. Right? Kasi ang tinitignan kasi nila is to magparami. Makikita mo kaagad ang intention ng mga evangelists kapag dumami, gano'n ang style. Ay, alam na natin. Pero sa mga simbahan na totoo, okay, ito yung mga measurement siguro, kaya pupunti yung simbahan na yun. Mga totoo siguro. No? Nagsasabi siguro ng totoo. Kasi ang tao sa likas, no? Ayaw ng katotohanan. Right? Nasabihin mo siya yung pakasalanan. Kaya sabi ng Lord, if you know the truth, and the truth shall set you free. Kaya ayaw nila. Gusto nila yung pag nag-evangelize tayo is to suit. No? Ibig sabihin, tamang-tama lang sa kanilang problema during that time. Okay? Kaya para ma-listen yung kanilang problema ay ito na nga, ang kasagutan si Kristo. Well,
It is true naman. No? Pero we have to go deeper than this, no? Kaya dapat ang isang nag-i-evangelize means Christ means ay dapat may pakita natin kung bakit si Kristo, no, ay napapos sa cross. Wait, third reason o ingredients yung gospel message about Christ, no? Pangatlong ano na po natin po yun. Right? So, ganoon, no? Sabihin po natin, kaya namatay si Kristo dahil sa kasalanan natin. Okay? Dahil sa kasalanan, ay pupunta ka talaga sa kapahamakan. Binigyan ng solusyon. Right? Ng Diyos ang malaking problema po natin. Okay? Dapat may latag po natin sa kanila. Dahil ang kasalanan ang siyang naging dahilan. Bakit namatay si Kristo at bakit naging kaaway tayo ng Diyos at galit sa atin ang Diyos. Kaya dapat yun ang ma-restore para bumalik yung ating fellowship and favor to God. Of course, sa lahat, yung kaligtasan na sinasabi mong kaligtasan para sa Kanya. Kasi, siyempre, kaya tayo nag-share because we want them to be saved. Kaya yun kaagad ang sasabihin natin. Gusto mong maligtas? Right? Lumapit ka lang kay Kristo. So, siyempre, walang elaboration yung sinasabi nating maligtas. Papayag na yun. Kaya yun yung kadahilanan dahil maraming umaayon sa gano'n. Diba? Sabihin mo lang, gusto nyo maligtas, lumapit kayo. Come. Lumapit kayo sa altar, pag-pray natin. Sino bang ayaw maligtas? Lahat. Kaya nakikita po natin yung population ng simbahan na gano'n na kadami. Right? Kaya we have to go deeper. Huwag na nating bulahin ang mga tao. Kung ayaw niya makinig. Diba? Naniniwala naman tayo na ang banal na espiritu ang kikilos. Basta totoo yung sinabi po natin. Kaya nga sa previous na pinag-aaralan po natin, without sharing the truth, hindi kikilos ang banal na espiritu. Kasi tayo bilang mga naniniwala about the true gospel o message about the gospel, sinusundan po natin. Okay? Kung part natin, the part of God. Di ba? Yun yung pattern natin eh. Kaya, the moment na na-share po natin ang gospel, bahala na ang Diyos ito. Right? Basta na ilatag po natin. Para marinig nila ang totoo. Right, so, papaano ang isang tao na nakundik sa kasalanan? Right? Paano natin malalaman? What is the sign? What are the signs of conviction of sin? Okay? Paano mo natin malalaman ngayon? Kasi ang pinakalas na ingredients ng gospel message is to summon them to repent and have faith and repentance. Di ba? Kasi yung ibang style din nila. Ipinagpipray ka. Right? Hindi. Kailangan isummon natin sila, akayin natin sila na manampalataya at magsisi. Right? Ibang style nung ginagawa ngayon ng mga... Okay? Kaya if we
misrepresented and misconceived the presentation about Christ, walang epekto po ito. Right? Walang epekto yun. Kung mali ang konsepto, mali ang representation natin, walang epekto po yun. Kasi natural lang naman ng tao na pumunta ang simbahan. Kaya nga nagpupunta ang simbahan ng mga tao eh. Dahil something na gusto nilang may mangyari sa buhay nila. Di ba? Kaya kahit hindi mo sila share ng gospel, iyahan mo lang sa simbahan. Punta tayo sa simbahan. Magbawas-bawas tayo ng kasalanan. Pupunta sila. Pero walang nangyari doon. Okay? Dali lang naman pumunta eh. Ang tao sa simbahan, lalo na kapag ano na siya, sa loob ng simbahan at nakita niya na merong something na napagkinabangan, hindi na aalis yun doon. Okay? Kaya bakit magsishare pa tayo ng gano'n? Bakit ano pa natin, ibig sabihin, babawasan pa natin ang katotohanan about the message of the gospel. E di sabihin na natin yung ito, at least ginagawa po natin yung gawain po natin bilang mga evangelists, bilang mananampalataya na naniniwala na kaligtasan ay makakamtan lamang kay Kristo. Di ba? Eh, bakit di tayo mag-diretsa na lang kaagad? Huwag lang paligoy-ligoy pa. No? Kailangan makonvict sila, makita nila about their wretchedness, about their spiritual condition of sin. So we don't have to omit. No? Huwag na natin i-omit pa ang ating evangelism. Just to impress them. Sometimes kasi inu-omit natin yung ating message no? Para lang ma-impress ang mga makasalanan na katulad po natin. Okay? Dapat malaman po nila the basic truth about their condition. No? Dapat yun ang malaman po nila dahil sa kasalanan, they are alienated. Okay? From God. Napawalay sila. Right? At kailangan i-expose natin ang kanilang condemnation, ang kanilang hostility, at yung galit ng Diyos sa kanila. At dapat yun ay malaman nila kung paano yun ma-restore their relationship with God. Okay? Dapat, yun ang dapat makita po nila. Now, para makita po natin yung sign, there are 3 signs. No? Number 1 is conviction of sin, ay napakahalaga po ito. No? That there is awareness of a wrong relationship with God. Dapat makita kagad nila na mali ang relasyon nila sa Diyos because of sin. Dapat malaman po nila na may balik yung relasyon po ng Diyos. Pangalawa, conviction of sin always includes conviction of sin. Okay? Dapat yung sense of guilt ay makita po nila. Kasi hindi makukonvict ang mga yan. Kapag sinabi natin na gusto mo si Kristo, punta ka lang. Mahal ka ng Diyos. Di mo ba alam na mahal ka ng Diyos? Namatay si Kristo para sa'yo. Oo, mensahe na sa Bible ba yan? Wala namang sinabi sa Bible na namatay si Kristo para sa'yo. Para sa mga makasalanan. Namatay si Kristo. Di ba? Pag narinig yun, gusto niya yan. Okay? Kaya dapat nila malaman ang katotohanan that kailangan may tama sila sa harapan po ng Diyos. Dapat ba-convict po sila?
Pangatlo, conviction of sin always includes conviction of sinfulness. Makita nila yung complete corruption and perversity in God's sight. Diba? At yun po yung may tatakbo natin sa kanila. Kasi with that, pag nailatag po natin, kikilos ang banal na espiritu yun, siya yung magbubukjok. Hindi tayo. Ay, kapag nasabi po natin, ang totoo sa kanila, the Holy Spirit will work. No? Kaya nga namang hindi kikilos ang Diyos dyan. Nailatag na natin ang katotohanan, kikilos at kikilos dyan. At pangatlo, the gospel message is about Christ. About Christ. Sino ba si Kristo? Bakit nandito? Karamihan kasi, pangalan lang ang alam. Basta narinig nila si Christ, ibig sabihin, parang fairy godmother. Kung ano hingin mo, ay ibibigay niya, no? Kailangan malaman po nila that Christ is the Son of God incarnate. Bakit nagkatawang tao? Anong dahilan? Kailangan pa bang magkatawang tao? Of course, kasi si Kristo mamamatay para sa tao, hindi para sa langgam. Kung para sa langgam, di sana langgam din po siya. Alright. So, ibig sabihin, kaya siya namatay, kaya siya nagkatawang tao, para ang tao ang iligtas. Sino ba si Kristo? He is the Lamb of God, dying for sin. Christ, the risen Lord, Christ, the perfect Savior. Okay? Na dapat yun ang alam po nila, malaman po nila. Now, in our part, as we present Christ, we not just only present Christ, yung kanyang persona lang. Ganun kasi, persona lang ni Christ ang kanilang ipipresenta. Of course, we must not present the person of Christ apart from His saving work. No? Madalas kasi, ang presentasyon po natin is just only the person of Christ. Hindi na natin na ipipresent about Christ, about the doctrine of Christ. No? Basta ang sinishare lang natin ay ang tao ay lumalapit kay Kristo sa kanyang paanan at nagliligtas. Diba? It's totoo din. Pero dapat ay may pakita natin sa kanila. No? Bakit namatay si Kristo? Kaya dapat ito yung maipenta natin sa isip po natin. Kasi si Kristo ang dala-dala mo. Tapos, ikaw yung mamumuna. Don't tell about the brand of your church. No? Pagmamalaki yung simbahan mo, marami na kami doon. Mayaman na ang aming simbahan. At marami na kaming so-and-so. Yun ba? Gospel doon? Kaya kine-question natin yung mga simbahan na puro na lang testimony ang ginagawa. Di ba? That's not gospel message. Ay yung magpapatutukan. Hindi po yung gospel message. Kasi lahat po yun ay puro ano na lang. Makabagong parahan. Di ba? Nakikita po natin yung kanilang intention. Magparami. Mapuno ang simbahan, mapuno ang bangko ng simbahan, mapuno ang lalagyan ng simbahan. Right? Yan ang gusto nila. Okay? Kaya dapat sa atin, may picture po natin about Christ, who is Christ. Hindi yung si Kristo still alive, helping those who are in trouble.
kung sino ang may problema. Right? Sinasabi po natin na you can, Christ can help you about your troubles. Right? Troubleshooter si Kristo. Right? Magiging bunga na lang yan kapag nakilala mo si Christ. Kung gusto mo talagang troubleshooter po siya. Pero hindi po yun. Hindi po yan hardly be called a gospel. Okay? Mensahe lamang po yan para lang to suit their needs. No? Right? Kapag gano'n ang mga mensahe po natin, magpalit na tayo ng mga maraan. No? Gawin na natin contemporary music, yung music natin. Gusto natin magparami. Right? Kasi ang simbahan, yan po yung babalikan ng Lord. Kaya dapat magiging totoong Kristiyano ang nasa loob. Kaya dapat gawin din po natin totoo yung ating ibanghilyo o evangelism para sa atin. Paano kung hindi tayo lumago? Bayabang okay, mas mag-glorify ang Diyos sa isang totoong kaluluwa. Kahit iisa na pumasok sa loob ng simbahan. Right? Hindi yung padamihan. Gusto po natin dumami, yun nga. Nagagawa po natin ng paraan. Gusto po natin dumami. Magpa-feeding lang tayo dito. Tapos wala natin ng picture. Nadami na po tayo. Pero hindi po yun ang design ng simbahan. Kaya tinuturuan po tayo ng tamang evangelism. No? Dapat yun ang makita po natin. Kaya it's a message about Christ. Kaya dapat kilalanin mo si Kristo. Baka hindi pa natin kilala si Kristo. Baka alam lang natin ay tagapagligtas lang. Troubleshooter lang. Right? Dapat makilala mo siya. Mag-aral tayo. Maaring piniprepare po tayo para sa totoong evangelism. Para makita po natin. So, ganun lang mga kapatid. No? We have to have more knowledge about Christ. Baka mamaya, anak ng Diyos, si Christ. Okay? Kasi, di ba, dapat kapag tayo evangelist, kailangan we have more knowledge about His Word, about Christ. Kaya dapat ay makita po natin. No? Ano pa? Pang-apat. No? Pang-apat na ingredients. Pero tandaan po natin, ang task ng evangelist is to preach Christ, Preach Christ, not us. Okay? In His character as the crucified. The gospel is not believe that Christ died for everyone's sin. Okay? Pero dapat alam din po natin that Christ died only for certain people's sin. Right? So the gospel is to believe on the Lord Jesus Christ who died for sins. Kaya dapat ang trabaho po natin ay present si Christ to summon them to trust Christ. Pangapat na mahalagang sangkap ng gospel message is the gospel is a summon to faith and repentance. Right?
Kapag yan nakarinig na, of course, you have to summon him na magkaroon siya ng pananampalataya at pagsisisi. Okay? Ang lahat ng makakarinig ng gospel are summoned by God to repent and believe. That's why God commanded all men everywhere to repent. Diba? Yung utos po ng Diyos. Trabaho po ito ng Diyos. Right? At ito po yung buksan po natin yung 1 John chapter 3, verse 3. Pakibasa. First John chapter 3, verse 3, and everyone who thus hopes in him purifies himself as he is pure. Right. Ano ba yung commandment? That we should believe on the name of His Son, Jesus Christ. So, repentance and faith, dapat may parating natin ito sa kanila. Diba? Amunin natin siya. Amunan natin sila, di ba? Hindi yung ang ginagawa kasi ay sige, tanggapin mo na si Christ, ligtas ka na, no? So, easy-believism yun. Alright, madali lang naman. Sabi ko nga sa inyo, buti nga kayo na ligtas kayo sa totoo. While ako, nilid lang ako ng prayer. Diba? May nag-share sa akin, imagine, kailangan pumunta pa ako ng Saudi para makilala si Kristo. Kung walang sumunod sa akin, no, hindi ko makikilala si Kristo. Right? Ginamit ko siya. Pero ang kanyang pamamaraan, as simple as that. Gusto mo bang maligtas? Gulong pa sa akin. Maligtas ako. Yung maligtas sa impyerno, gusto mo sa langit, siyempre naman. Siyempre tayo di ba? Pray tayo. Di nag-pray kami. Ligtas ka na. Tanda mo, itong araw na to, ligtas ka na. So, dapat mahamon din natin sa kanila. Di ba? Na sila po ay manampalataya kasi nilatag na natin we have the right na tanungin din siya, di ba? Naniniwala ka ba sa mensahe na yung napakinggan? Tatanungin din natin.